Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Solana ngayon pong September 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo dito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At yan po yung aking naging previous technical analysis dito kay Solana kung saan ay kung ito po ay aangat at magkakaranas po siya ng correction dito sa mga resistance level po natin dito sa itaas. Meron po tayo kasing magkatabi dito na dalawang major resistance level kaya kino-consider po natin ito na isang resistance zone. Yan, isa po itong resistance zone. Ayan. Kaya sa loob po nito ay pwedeng dito po makaranas ng correction itong si Solana. Kaya ayan. Ngayon kung pag nakaranas po siya ng correction ay ito po ay pagkatapos po niyang magkaroon ng correction ay ayan, babalik po siya sa kanyang pagbagsak at muli po niyang susubukang basagin ulit yung major support line natin dito sa presyong 127.77 at kung pag nabasag po ito ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak at posibleng umabot hanggang dito sa sunod naman na major support line natin dito sa 118.55. Kaya ngayon ay yung aking nakikita po rito ay mukhang yung update po ngayon sa aking analysis dito kay Solana ay mukhang makakaranas po ito ng consolidation ngayon. Kaya ayan, yung kanyang pagbagsak pa rin po ay may chances pa rin po siya na magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Pero ngayon ay ang nakikita ko po rito ay mukhang makakaranas po siya ng consolidation ngayon dito. Ayan. At ayusin po natin ito. Ito na lang yung gamitin natin dito. Ayan, consolidation. Consolidation or ito po ay magsa-sideways lamang kasi wala pong gaanong paggalaw ang market price nitong si Solana. Kasi ang basehan ko po rito ay mukhang matibay po yung resistance zone natin dito. Ayan, resistance zone natin na yan na binubuo ng dalawang magkatabi na major resistance line natin dito at mukhang hirap po siyang makaangat dito. Ayan, pero kung pag ito naman po ay nagawa niyang lampasan yung resistance zone natin dito at ito ay nagawa niyang umangat ay yan naman po yung masasabi ko na aakyat siya. Yan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-akyat at sa tingin ko ay rebound na po yan or magbabago na po yung kanyang trend direction kung saan ay ayan, makakaranas na po siya ng pag-angat sa presyo at ayan, yan ay kung makakawala siya sa resistance zone natin dito. Ayan, kapag nabasag ayan, or tumagos po siya dito. Ayan. Ayan. Yan po yung isang projection ko dito. Pero posible na rin po itong magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Ayan, kung lalo na kung pag nabasag yung ating major support line naman dito sa ibaba na nasa presyong 127.77. Yan, babagsak po siya hanggang dito sa 118.55. Kung pag ito naman yung nabasag dito sa or kung nakawala po siya rito sa tinuturing nating resistance zone na ito, ayan, aakyatin naman po niya ang presyong 148.36. Pero sa ngayon ay yung nakikita ko po na mas magiging galaw nitong si Solana ay ito, magko-consolidate muna siya dito. Yan po sa pagitan ng mga major resistance line natin dito at saka major support line natin dito sa ibaba. Ayan po. Kasi ngayon ay mapapansin po kasi natin dito
na yung ating hazard indicator ay mapapansin natin na lumiliit na yung kanyang pangangatawan. Ibig pong sabihin ay nanghihina po yung bearish momentum natin. Kaya mukhang alanganin po kung mababasag niya yung major support line natin dito. At ganoon din po yung ating QQE mode indicator dito. Nagpapakita po ng pagliit ng mga sukat ng mga ito. Ibig pong sabihin ay patuloy pa rin pong nakakaranas ng correction itong si Solana. Kaya possible po na ito ay umangat at umabot yung kanyang correction dito sa 138.21 na major resistance line. Kaya ayan. Pero sa tingin ko ay dahil sa napaka-bearish pa rin po yung kalagayan ni Solana, red na red po yung mga signals natin dito at mga indicators natin dito, ay ayan, mukhang sa tingin ko ay mahihirapan po talaga siyang lampasan yung mga major resistance line natin dito. Yan, nagawa na po niyang lampasan ito ngayon sa kasalukuyan at kung pag nagsara po yan ay ito po yung kanyang isusunod. Kaya ayan. Yan po yung aking update yan sa aking technical analysis dito po kay Solana. Ngayon ay wala po tayong na-trigger na kahit anumang panibagong live spot or pending orders dito kay Solana. Kaya yan pa rin po yung aking mga nananatiling mga live pending orders or live spot trading positions dito po kay Solana. Kaya ayan, meron po akong tatlo na mga sell pending order dito sa itaas at saka meron naman po akong tatlo na mga buy pending order dito po sa ibaba. Kaya ayan, kung nais po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito, ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.